araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa Tagaytay. Ito yung madalas namin puntahan pag may mga kaibigan, magkita-kita ng mga kaibigan, mga small reunion. So itong kinatatayuan ko ngayon ay opisina ng T-Volks, yung nagmo-monitor ng Taal Volcano. Dito nag-work yung kaklase namin na si Alex Cabrera. So, since may kaklase kami na pumunta nagbakasyon sa Pilipinas galing from the States, si Sylvie Santos. So, we took this opportunity to visit him dahil nagkaroon kami ng mini reunion dito sa Tagaytay. So, bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Nandito ako sa entrada, nandun sila sa loob. So, papasok ako upang mag-vlog dahil paalis na kami ngayon. Hindi kami kong opisina ng T-Volks. Ito, ang kaibigan kong si Alex ay 26 years ka na dito, Alex. Ha? Mga 30 ka na pala dito. Uy. Ito yung opisina. Sila yung nag-monitor ng earthquake, National Volcano Monitoring and Warning. Kaya yung pinaka matinding pagsabog noong 2020, sila yung nag-monitor nung. Ayan. Ayan. This is a replica of hindi not necessarily na Taal ito. Replica ito ng tectonic model siya ng how earthquake develops. Ito. Yung mga klase ko nandun sa labas. Distribution of active faults and trenches in the Philippines. Ito ang rendezvous namin. Ito ang meeting place namin. For the last 25 years mahigit, dito ko lagi kami nagkikita-kita. Nasaan na kaya sila? Ito yung sinasabi kong si Alex. Teka, uy, say hi ka naman sa ating mga viewers. Sabi niya, 28 years na siya rito. Ano yung pinaka-most rewarding na naging ano mo dito, Alex? Na parang halos dito ka na tinubuan ng sungay, ng buntot. Nag-asawa siya, andito na siya. Nag-anak, andito na siya. Maraming na rin siyang mga investment, andito pa rin siya. Investment bahay, sasakyan. Basta everyday rewarding yan. Public service. Yun lang. Yun ang pinaka-most rewarding public service. You're doing this for the public. Ano nga yung ano yung pinaka-most rewarding experience doon sa nangyaring pagsabog ng Taal Volcano noong 2020 yun, di ba? January 2020, before COVID yun. Hindi naman rewarding ang pagsabog. Reaction yan eh. Basta ang T-Volks. Hindi ka naman yung nataranta or naman. Kalmado lang. Kung ano yung restlessness ng volcano, kalmado ka. Siyempre, deep inside, medyo kinakabahan. Pero dapat kalmado ka pa rin. Kasi baka sabihin ng tao, nandito ka, natataranta ka, mas more siya pa. So, ano lang, easy lang, no? Hindi cut. Yan talaga, no? Sige. Hindi natin alam ang mayayari sa Taal. Kasi ang Taal. So kumusta ngayon? Kumusta ngayon yung ano niya? May mga ano po naman. May tuloy-tuloy ang monitoring. So, from time to time, nag-ano ng gases na tinatawag natin pa. So, normal lang yun sa mga vulkan na sasabog lang. Migo, bilang yung parang kayo yung in charge for the monitoring of the behavior of the volcano, ng Taal Volcano. Ano yung tip na pwede niyong ibigay sa mga nearby residences in case things like this happen? Kasi ang volcano talaga may kanya-kanyang permanent danger niya. No? Magsabog hindi dapat hindi tinitahan ng tao yan. No? Kasi then
nakikiusap kami sa mga taong nakatira sa malapit doon at may kakaibang nararamdaman doon sa nakikita around the perimeter. Ano yung diameter o radius ng permanent danger zone? May kanya-kanya lang nasama yun, iba sa daan, iba. Makikita natin yan doon sa website ng T-Box. May mga hazard marks doon. May kanya-kanya yan, may. As a volcano, is Taal Volcano different from Mayon Volcano? May kanya-kanya silang karakteristik. Ang volcano, iba sa bulusan. How do you rate Taal Volcano as a dangerous volcano? Lahat naman ng volcano. Dangerous. Volcano yan, ano? Pero dapat alamin natin kung kailan ba siya pwedeng mag-focus ng danger sa atin. So, hindi nyo masabi kung kailan siya uli sasabog? In short time, medyo nasa process pa tayo ng pero in the long term na monitoring, makikita natin kailan lalabas yung magma. Yung magma. Kasi magma pag nasa ilalim ng volcano. Pag nasa ilalim pa ng lupa. Magma. Pag lumabas na is lava. Oo. Dangerous ba yung pag naanuhan ka ng ashfall? Siyempre, lalo na pag may mga sakit sa respiratory system. Medyo natin. Dapat pag yung lava naman, napakainit niya, matutunaw. Dadaanan niya, susunod. Sige. Yan yung expert natin. Maraming hazards. Coming from an expert, yan yung ng director ng Taal. Yung mamaya babalik kami doon sa flat na pinuntahan namin. Kukunan natin ng overlooking yun sa sa Taal Volcano yung inanuhan namin. Sige po. For now, una tayo. Okay. Thank you. Thank you, sir. Dr. Bacolcon. Okay. Bumalik na kami sa aming tinuluyang bahay dito sa Villarica Flats sa Tagaytay. Galing namin dun sa sa T-Bolx office. Bumalik na uli kami rito. Ang check-out namin ay 11 pero mukhang mapapaaga ang alis namin dahil meron pa kami pupuntahan. Ito ang hagdan paakyat. Ito. Ito ang kwarto ng lalaki. May tatlo, may double deck. Ito ang pang single. Ito naman ang pang babae. Ito ang may aircon. May double deck din dito. Tingin ko sa babae good for 5. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Single. Ito ang CR. May tao dyan. May salamin. Villarica Flats ito. And then, ito yung bahay. Say hi sa vlog. Hello vlog. Ka mga sineryoso. Ito. Ito. Yan ang namin. Pa-check out na kami. Ito overlooking Taal Volcano. Meron lang nakaharang na bubong. Ayan. Na parang kung tutusin may right view na ito. Ito ang Taal. Halos talagang sobrang lapit lang. Ayan. Yan si Americana si Sylvia Santos vacationing from the States. So from SM North EDSA
na kung saan siya nakabili. Dito kami, ito ang Tagaytay na tinuluyan namin. Villarica Flats. Okay naman dito sa loob. O yan o. Yan si Madam Chona. This is the pansit. Ah, pansit ba yan? Nag-ano na kami dahil pupunta rin kami doon sa isa sa mga kasama namin dito na nasa Dasma naman. So talagang ikot kami ngayon. Bia, magkano ang ano mo dito? 18? Yung pop ng kanta kasi magaganda yung kanta eh. Pangit yung kanta. Pag review ko to, hindi ko nagustuhan yung kanta. Dahil dapat ina-upgrade. Wala yung kay Lady Gagang kanta. Ano nga yun? Yan. California Gold. Dito may kamang sumayaw si ano. Ay, sorry. Uno na yan yung ano. Sabihin mo at tanggalin kong ano. Tudas na. Tudas na. Alam mo, ikaw mo na ka. Ay, kanda siya yung konting na arak para. Aalis na kami. We're supposed to leave at 11 a.m. Pero dahil pupunta pa nga kami sa Dasma. Silly boy. Dahil pupunta pa nga kami sa Dasma, aalis kami ng ang check-out namin ay 11 a.m. Pero kulang-kulang 9 o'clock ngayon. So mapapaaga kami ng alis. Dapat ilagay ito sa uwa niya. Ito ang ano niya. Flat 1, Villarica Flats. Ito may konting labi dito. Dito sa taas, iba naman ang ano, mag-occupantan or sarado. Ayoko mag-attempt na umakyat. Baka off limits yan. Kay Alma lang ito. So you see my girl, set her home to me. Tell her about my heart, that's slowly dying. Say I can slow myself from crying. So yun, sana nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na matawag nating Tagaytay Escape 2024. Maraming pong salamat sa inyo lahat hanggang sa susunod nating vlog. Tingnan mo, salita ng salita habang nagbibigay ako ng closing spiel ko. God bless sa inyong lahat at huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-leave a comment sa comment section ng episode nito. Bye-bye and have a nice day at doon sa mga nagustuhan yung pinakita ko itsura ng Villarica Flats na ito. Tinanong ko si Ma'am Bia, parang 20,000 daw overnight from 2 p.m. noon hanggang 11 a.m. the following day. So, ang occupied, it can accommodate ng 10 to 15 persons. So, sa mga group or sa group or sa family, you can bring your family here. Nasa heart siya ng Mendez Crossing sa Tagaytay City. So, bye-bye and God bless.